Yung Liberal Party ba, sila Ontiveros et al. Ba? Oo. Sila Pangilinan at sila Aquino ba? At sila Robredo ba? Oposisyon ba sila? Mukhang ngayon nga, kung dati, opposition sila, Oo. parang medyo nalilihis nga yata yung kanilang mga posisyon. Nalilihis, ha? Naiiba yung kanilang posisyon. Dali lang, excuse Oo, me. naiiba. Daang matuwid yan, eh. Ano, bumabarutot na ba yung daan? Kumakurve! Tinatanong ko tong ating political analyst na si Maricel Halili, eh. Ang okay ang... Kasi, di ba? Naku, aga ng politika. Nakakatawa naman kasi yung nangyayari sa politics natin, Manong. Okay. Mabuhay ang lahat ng Pinoy na mga buhay. Yan. At tapat. Huwag natin kakalimutan yan. Sabi nga kanina, itong aming isang manggagawa dito sa mga ng pakiramdam, pumasok pa rin daw po kasi nga obligado pong magtrabaho. Yun. Opo, sabi ko nga, kaya mo ba bang magtrabaho, kid? Oo naman daw, kahit na nilalagnat na gabi, masama ang pakiramdam, pasok pa rin kasi nga ayaw pong lumiban sa trabaho. Yan po mga uring manggagawa, pangkaraniwang Pilipino na nagpapagal habang ang mga restraint. Habang ang mga magnanakaw sa gobyerno po, tulog pa. O kaya nagpapakasarap sa ibang bansa. Kasi marami silang pera kaya nilang i-sustain yung cost of living kahit matagal silang nasa abroad. Oo nga. Patuloy pa rin po ang kanila pong paghahangad sa mga bagay po na ika nga ng CBCP ay hindi mo naman madadala sa hukay ngayong pong land season. Alright, sige. Sa mga kapatid, ano ba mga pag-uusapan natin? Sandali muna. Kahapon nag-briefing ba si Madam Claire? Yes, Manong Ted. Naka-pink daw siya kahapon. Naka-pink. Okay. Kaya nga puna siya doon press briefing. Uy, Aha. bakit timing na timing Na alin? Naka-pink. Timing na? Timing doon sa mga usaping politika. Kasi na-tsempo na naka-color pink siya pagkatapos natin makita yung stories ni dating Vice President Leni Robredo sa kanyang Instagram account. Doon sa kanyang IG account, sinabi niya, parang preparing for the visit of PBBM. Okay, so tuloy mo lang. Go ahead. Syempre, Go ahead. dahil doon sa post na yun ni dating VP Leni, magiging curious ka. Ano to? Bakit may post na gano'n to? Na timing pa, na nakarosas. Etong si Yusek Claire Castro, indication na daw ba yan na parang nililigawan na nila yung mga kakampings just a day after yung declaration ni Vice President Sara Duterte na siya nga ay may planong tumakbo sa 2028 presidential elections. Siyempre, sabi naman ni Yusek Claire, ikaw naman, masyado namang nalagyan ng mali siya yung kanyang kulay. Pero ang kinumpirma niya, totoo. Bukas, talagang magkikita sina PBB. Sasama ka ba sa biyahe? Ibang reporter may naka-assign doon. ang naka-assign doon. Si Ian Suyu, babiyahe na siya today, Manong Ted. Magkikita sina President Bongbong Marcos at saka si former President and now Naga City Mayor Leni Robredo. Pero para daw yun dun sa inspection ng Oplan kontra Baha. Ngayon, kung may mangyayari na mga pag-uusap sa mga gilid-gilid habang ginagawa yung event na yon, abangan na lang daw. Okay. Ngayon nga po, ilang pahayagan ang headline ay sa dinami-dami din po at ako ginagalang ko naman po itong editorial kumbaga independence ng bawat isa po sa atin at judgment. Pero talaga pong sa iba, headline ito. Diba? Si Marcos at si Robredo ay magkikita diyan po sa Naga. Yan. Bakit ba ang laking balita nito? Ikaw, tingin mo, bakit ang laking balita? Palagay ko, Manong Ted, dahil dun sa interes ng tao, napaaga yung usapan natin sa 2028 elections. Okay. Oo, na parang, kasi naging usap-usapan, napakalakas na pambato ng opposition, VP Sara. Sino ba oposisyon? Nakaka-confuse pala, no? Opposition sila kasi ang administrasyon Marcos sa ngayon. So parang sila yung opposition. Parang kasing lumalabas may pang third party. Yung Liberal Party ba, sila Ontiveros et al. Ba? Sila Pangilinan at sila Aquino ba? At sila Robredo ba? Opposition ba sila?
Mukhang ngayon nga, kung dati opposition sila, Oo. parang medyo nalilihis nga yata Oo. yung kanilang mga posisyon. Nalilihis, ha? Naiiba yung kanilang posisyon. Dali lang, excuse Oo, me. naiiba. Dali lang. Tandaan mo, daang matuwid yan eh. Ano, bumabarutot na ba yung daan? Kumakurve! Tinatanong ko tong ating political analyst na si Maricel Halili eh. Ang okay ang... Kasi, di ba? Naku, ang aga ng politika. Nakakatawa naman kasi yung nangyayari sa politics natin, Manong Okay, anyway. So, sige po mga kapatid, ang dami ho natin mga tampok na balita pero hindi ho mawawala po ang ating public service mga kapatid dahil po nandiyan pa rin po ang ating winner. Kahapon meron tayong winner. Hingihan natin ng prueba ito. Nagpadala na ba siya, Seth? Kung siya po yung nagpadala na, tatawag kami sa kanya. Mga kapatid, tuloy po ang pagdaloy ng biyaya sa mga taong tapat. Sa gitna po ng lahat ng ito, marami po ang mga taong gusto pong tumulong sa nangangailangan ng hindi humihingi ng anuman pong pagkilala. The Daily Bread, of course, is on. At maliban po naman dyan, importanteng diskusyon sa mga isyong pambayan. We offer ourselves, our program, as an alternative. Sa dami na ho ng mga programa sa radyo, telebisyon, ito po ay alternative lamang para po sa mga informasyon na tingin po naman namin ay dapat yung pong malaman at maunawaan. Dito po sa usapin ng politikang ito, hindi maitatanggi. Opo, may mga tao po na yan at yan po din ang gusto pong pag-usapan. Bagamat mga kapatid, ngayon, tingin ko lang, mas natutuwa itong mga sangkot sa flood control scandal dito ho sa pag-aanunsyo ni VP Sara sa kanyang pagtakbo sa 2028. Kasi ngayon po yung narrative, yung flow of information, yung pong diskusyon napunta na po sa halalan na matagal-tagal pa. Nasaan na si Saldico? Meron ba nagtatanong? Saan nga ba siya? Tumahimik kang bigla, ano ha? Papaisip ka, asan ba Nasaan siya? na ang investigasyon tungkol sa pinakamalaking iskandalo ng pagnanakaw sa pera ng bayan? Saan na napunta? So, doon po sa mga sangkot dito, sigurado ako maganda po sa kanila pagkakataon ito. Di ba? Yung mga naghahakot pa rin po ng cash ngayon, yung mga hindi nasasakop ng radar, yung pong iba patuloy sa konstruksyon ng kanilang mga mansyones. Nako. Hindi ba? Yung iba ho mga kapatid ay tuloy po doon sa pagpunta bukas weekend sa kanilang mga yate. Nako. Alright, kasi nga po, humupa na. At para baga nakakalimot na po tayo dito po sa usapin na ito. Hindi po ba, isipin po ninyo, right? Ngayon, na ang focus na ay 2028 elections, para napaganda pa doon sa mga sangkot sa skandalong ito kasi hindi na pinag-uusapan yung accountability na hinihingi natin. Asa na ba ang ombudsman ngayon? Nako, Asa na ba yung DOJ ngayon? Sa mga cases ho na dapat ng isampa at na makapag-issue na po ng arrest warrant sa mga sangkot. Kaya ako ngayon pa lang, Ate Dina Aquino, maganda umaga sa'yo. Good morning! Ate Arlene Guanyo, maganda umaga sa'yo. Hihingi na kami ni Ma'am Maricel. Salamat pala sa kanyang t-shirt. Hihingi na kami ni Ma'am Maricel. Thank you, Miss Nina. Hihingi na po kami ng bago pong version ng t-shirt. Bago ng version. Ano na? Ano ba nakalagay dyan? Ikulong. Mandarambong. Palagay ko magbabago na ho kami ngayon ng t-shirt. Sorry. Bago na. Ano na? Walang makukulong na mandarambong. Wala. Ang saklap naman. Wala naman kaming mapala. Wala. Bakit? Mamaya papaliwanag natin yan. Kung bakit, At ano ho ang mga sinasabi ng mga maalam po sa isyong ito. Sa katotohanan po na nangyayari sa bayan na ito. Patikim lamang yan habang tulog pa sila. Hintayin muna natin magising. Para marinig. Salamat Kung sa naman. bagay, Manong Ted, ang tagal na nating nangangalampag Parang hindi pa rin sila gising No? Kaya nga, is this really worth it? Kumbaga.